Lumapit ang binatang si Lu Sheng, hinarap ang magandang babaeng tagapagpatupad ng batas, at mumiti habang nanunumpa. Anong problema? Kung kaya ko, tiyak na gagawin ko ang aking buong makakaya para sa magandang babae. Napaisip si Lu Sheng habang hinihimas ang kanyang baba. Sa panahong ito, ang Amok Star Sector ay nagbigay sa akin ng maraming benepisyo. Hindi na kailangang banggitin ang iba pang mga bagay. Ang puting sasakyang pangkalawakan lamang ay nagkakahalaga ng 10-10 bilyong Dark Star Coins, at iyon ay ang orihinal na presyo, hindi ang presyo ng pagbebenta. Ang iba't ibang uri ng mga mapagkukunan para sa paglilinang ay napakarami na hindi mabilang, nahihiya na akong tanggapin ang mga ito. Sa pagkakataong ito, tumulong pa ako na malutas ang problema sa Mother Star. Bagamat siya ay isang immortal na antas ng superhuman life form, ang numero 1 henyo sa Amok Star Sector sa nakalipas na 1,000,000 taon, at ang gintong balyena ng buong Star Sector. Palagi niyang nararamdaman na kung hindi siya gagawa ng anuman para sa Amok Star Sector, makokonsensya siya. Mula nang lumaki si Lu Sheng, hindi pa siya kailanman kumuha ng anumang benepisyo mula sa iba ng walang kapalit. Sa Dragon Country, ginawa ng militar ang lahat para sanayin siya, at kalaunan ay nag-ambag siya ng hindi mabilang na mga diskarte sa martial arts at mga advanced na sibilisasyon. Bago umalis, espesyal niyang sinabihan si Lin Zhengyu na mamahagi ng ilang toneladang energy crystals sa lahat. Ano man ang mangyari sa Azure Star, siya ang laging unang sumusugod, abala sa harap at likod. Sabi nga ng kasabihan, ang isang patak ng pasasalamat ay dapat suklian ng bukal. Mula pa noon, si Lu Sheng, isang martial arts master na naglakbay sa hinaharap ng 10,000 taon, ay palaging pinahahalagahan ang damdamin at katapatan. May iba pa bang problema? Si Ding Lepu ay isang bihasang tao, paano niya hindi makikita ang mga iniisip ni Lu Sheng? Kung mas ganito si Lu Sheng, mas masaya si Ding Lepu. Ang isang immortal na antas ng bloodline ay napakabihira na, at ang isang immortal na antas ng bloodline na may dalisay na isipan at matuwid na karakter ay mas bihira pa. Napakaswerte ng Amok Star Sector na magkaroon ng isang tulad ni Lu Sheng. Haha! Nag-isip sandali si Ding Lepu, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, at nakangiting sinabi kay Lu Sheng, interesado ka bang lumahok sa isang paligsahan sa pakikipagpalitan ng kaalaman sa mga nangungunang henyo mula sa ibang mga Star Sector? Maaari nating palakasin ang ating lakas sa martial arts. Nagliwanag ang mga mata ni Lu Sheng, bumilis ng ilang pintig ang kanyang puso, at tila bumilis din ang daloy ng kanyang dugo. Mula pa noon, hindi si Lu Sheng ang tipo na takot sa laban, sa kabaligtaran, palagi siyang uhaw sa laban, nasisiyahan sa kilig ng labanan, at hinahabol ang sukdulan ng sagupaan. Ang mungkahi ni Ding Lepu ay agad na tumama sa kanyang interes, na akmang-akma sa kanyang mga hinahangad. Ang malawak na entablado ng universo, ang labanan ng libu-libong lahi, ang sagupaan ng mga henyo. Sa pag-iisip na magkakaroon ng pagkakataong durugin ang mga ulo ng mga henyo sa antas ng universo mula sa iba't ibang Star Sector at iba't ibang lahi, na mag-iwan ng ilang marka ng kamao sa kanilang maliliit na katawan, hindi mapigilan ni Lu Sheng na makaramdam ng pananabik at walang katapusang pag-asa. CJ. Walang pag-aalinlangang tumango si Lu Sheng. Kailan ito magsisimula? Ano ang mga detalye? Ipinaliwanag ni Ding Lepu, ang ibig kong sabihin ay, sa ngalan ng Amok Star Sector, makikipag-alyansa tayo sa 13 na kapalibot na Star Sector upang maglunsad ng isang napakalaking Inter-Star Sector Martial Arts Exchange Tournament para sa mga henyo. Sa oras na yon, lahat ng mga superhenyo mula sa iba't ibang sibilisasyon at lahi ng 13 Star Sector ay dadalhin dito upang maging iyong mga sparring partner. Nang marinig ang dalawang salitang sparring partner, medyo natigilan si Lu Sheng at nag-isip sandali. Si Lu Sheng ay labis na nasasabik sa sandaling ito. Ito ay tunay na isang malaking entablado sa kalawakan. Kung magaling ka, halika rito. Ang labanan ng libu-libong lahi, ang sagupaan ng mga henyo, ang pagkakataong pisilin ang maliliit na ulo ng mga henyo sa antas ng kalawakan mula sa iba't ibang Star Sector at lahi ay nagdulot sa akin ng labis na pananabik.
Tiyak na sinabi ni Lu Sheng kay Ding Lepu, sige, tinatanggap ko, kailan ito magsisimula. Huwag kang magmadali, paliwanag ni Ding Lepu, ito ay isang ideya ko pa lamang, kailangan pa nating tanungin kung papayag ang ibang mga star sector, at kailangan pa nating pag-usapan kung sino ang eksaktong lalaho. Itinuro ni Ding Lepu ang dibdib ni Lu Sheng at sinabing may determinasyon, ang susi ay nasa iyo. Mahigpit na pinayuhan ni Ding Lepu si Lu Sheng, ang tanging bagay na kailangan mong gawin ngayon ay magsanay ng walang tigil upang maging mas malakas. Ang babaeng tagapagpatupad ng batas ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag upang maunawaan ni Lu Sheng ang sitwasyon. Bagamat malakas ang immortal na antas ng bloodline, ang iyong kasalukuyang antas ng lakas ay medyo mababa pa rin. Nagpatuloy ang babaeng tagapagpatupad ng batas, ang ibang mga star sector ay tiyak na walang immortal na antas ng bloodline, ngunit kapag ang 10 star sector ay nagsama-sama, maraming may Huyu level bloodlines, at mayroon ding ilang may Yaori level bloodlines. Ang mga level 12 na eksperto ay tiyak na hindi lalahok, ngunit tiyak na hindi kakaunti ang mga level 11. Tama yan, pero huwag kang masyadong maging excited, Lu Sheng. Bagamat ang layunin ko ay dalhin ang mga tao rito para maging sparring partner mo, hindi mahalaga ang pagkakasunod-sunod ng pagkapanalo at pagkatalo. Pagkatapos ng lahat, ang iyong hinaharap ay libu-libong beses na mas malawak kaysa sa sinuman sa kanila. Ngunit umaasa pa rin ako na itong walang katulad na Interstar Sector Martial Arts Tournament ng mga nangungunang henyo ay magiging isang labanan upang ipakita ang kapangyarihan ng immortal na antas ng bloodline. Palakasin ang prestihiyo ng ating Amok Star Sector. Isang immortal na antas ng superhuman life form lamang ang lumitaw sa Amok Star Sector sa loob ng 1,000,000 taon, at hindi rin alam kung gaano katagal mananatili si Lu Sheng sa Amok Star Sector, o kung kailan darating ang mga tao mula sa panig ng Galaxy Master upang kunin si Lu Sheng. Habang si Lu Sheng ay nasa Amok Star Sector pa, nais ni Ding Lepu na ipagmayabang ito sa mga nakapalibot na Star Sector, na bahagi rin ng isang mahusay na diskarte sa operasyon. Si Ding Lepu ay maaaring manatili sa posisyon ng konsehal hanggang sa kanyang pagreretiro, at hindi imposible para sa kanya na pumunta sa isang mas mataas na star sector at kumuha ng isang mas tanyag na posisyon. Nang marinig ni Lu Sheng ang mga kondisyon ni Ding Lepu para sa paglahok sa martial arts tournament, napanatag ang kanyang loob. Sa ganitong paraan, nakaramdam siya ng kaginhawaan sa paggamit ng mga mapagkukunang ibinigay sa kanya. Ngunit ang binata ay ngumisi, lahat ba sila ay mga level 11 na kalaban lamang? Hindi sapat iyon, dapat mayroong kahit ilang level 12 na martial arts geniuses, kung hindi, masyadong maliit ang pressure. Ha? Ang mga salita ni Lu Sheng ay nagpawis kina Ding Lepu at sa magandang babaeng tagapagpatupad ng batas, at ang kanilang mga puso ay puno ng pagkalito. Kasabay nito, sa Azure Star, sa isang maliit na isla sa karagatan ng Eagle Empire, ang araw ay maliwanag, ang dagat ay asul, at ang buhanginan ay ginintuan. Sa dalampasigan, mayroong higit sa 100 magagandang babae na may iba't ibang kulay ng balat at nakasuot ng manipis na damit. Ang lugar na ito ay tinatawag na paraiso, at ang paraisong ito ay itinayo para lamang sa isang tao. Ito ay isang pandak at matabang lalaki na wala pang 1.5 metro ang taas, ngunit ang kanyang balat ay napakakinis at malambot. Ang kanyang hitsura ay hindi gaanong naiiba sa mga tagailamtin, maliban lamang sa kanyang mga tainga na walang panlabas na kurba at medyo malaki. Ang gabay na ito na medyo mataba at pandak ay tinatamasa ang pagtrato na parang isang emperador sa mundo. Lahat ng babae sa dalampasigang ito ay naglilingkod sa kanya lamang. Magagawa niya rito ang lahat ng gusto niyang gawin. Sa kasalukuyan, hawak niya sa isang kamay ang isang buko para sa isang malamig na higop, habang sa isa naman ay hawak ang kanyang communicator. Sabay na ninanamnam ang piling ng magandang babae sa tabi niya at nakikipag-usap sa isang kaibigan sa malayong kalawakan. Dahil ginagamit niya ang karaniwang wika ng universo, hindi siya nag-aalala na maririnig siya ng iba, kaya wala siyang pakialam kung may mga taong nasa paligid. Mars, hulaan mo kung gaano kalaking grasa ang nakuha ko sa biyaheng ito.
Lumitaw ang maliit na imahe ni Mars sa communicator. Napabulala si Mars. Kinuha ng pandak na matabang gabay ang communicator. May mayabang na itsura na itinaas ang isang daliri sa virtual na maliit na tao sa harap niya, at may pagmamalaking sinabi, 100,000, hindi bababa sa 100,000, at sa Dark Star Coins pa. Inyeta, bulalas ng virtual na maliit na tao sa communicator na hindi makapaniwala, 100,000. Hindi ka ba nagbibiro? May ganyang kabuting bagay pa pala. Hehe, sa tingin mo ba nagbibiro ako sa'yo? Tumawa ng malakas ang pandak na matabang gabay at sinabing, hindi mo alam kung gaano kayaman ang mga mababang antas na resource planet na ito. Ang gabay bago sa akin ay sobrang tanga. Sa tuwing pupunta siya para mangolekta ng mga mapagkukunan, kung magkano ang kwota na sinabi ng mga nakatataas, ganoon din karami ang kinokolekta niya. Hindi ba't isa siyang purong tanga? Inilapag niya ang buko sa mesa, at muling tumawa ng may pagmamalaki ang pandak na matabang gabay. Pero mabuti na rin kung hindi siya tanga, hindi ako ang makikinabang. Ilang biyahe pa na ganito, at hindi magtatagal ay makakaipon na ako ng sapat na pera para makabili ng bahay, sasakyang pangkalawakan, at pati na rin ang dote para pakasalan si Menglina. Hindi talaga nasayang ang mga regalong ibinigay ko dati. Isang bagsak lang ay nailipat ako sa Department of Resources, sobra-sobra ang grasa. Yung maliit na perang ginastos ko sa regalo, isang biyahe lang ay bawi na. Hahaha. Pagkatapos magsalita ng pandak na matabang gabay, ang virtual na maliit na tao sa communicator ay namula ang mga mata sa inggit. Napalatak si Mars sa inggit, Inyeta, kahit mahirap ang trabaho sa field, pero sa nakikita ko sa'yo, sa bawat resource planet ay tinatamasa mo ang pinakamataas na pagtrato at serbisyo. At nakikita mo pa ang magagandang tanawin ng iba't ibang planeta, bukod pa sa mga magagandang babae at masasarap na pagkain. Sumigaw si Mars, ganitong klaseng buhay, gusto ko ring mailipat sa Department of Resources. Sino ba ang mag-aakala na ang pagiging gabay ay isa palang napakagandang trabaho? Nakangiting sinabi ng pandak na matabang gabay, hindi mo masasabi yan. May mga lugar na maraming grasa, pero mayroon ding mga lugar na napakaliblib at walang mapapala. Halimbawa, itong lailamtin na may numerong A28,462 kung nasaan ako ngayon, mukha lang ordinaryo, at ang sibilisasyon ng martial arts nito ay 300 taon palang umuunlad. Pero sino ang mag-aakala na ang paggalugad sa mga minahan ng energy crystal sa planetang ito ay umabot na sa 70%? Ang planetang ito pa lang ay nagbigay na sa akin ng sapat na 10,000 Dark Star Coins. Ganoon ba kagrabe? Lubos na nagulat si Mars sa communicator, at hindi mapigilang magtanong, pero kung ganoon kasagana ang produksyon ng energy crystal sa planetang ito, tiyak na hindi rin kakaunti ang mga malalakas na martial arts experts, di ba? Mag-ingat ka at baka mapahamak ka dyan. Ang mga tao mula sa mababang antas ng sibilisasyon ay mga barbaro, baka kapag nasukol sila ay sugurin ka at patayin. Umiling ang pandak na matabang gabay at sinabing, mas maingat ako kaysa sayo. Matagal ko nang inimbestigahan. Ang pinakamataas na antas sa lailamtin ay level 9 lang, at wala pa sa 100 ang bilang nila. Tungkol naman sa kanilang martial arts heritage. Huminto siya sandali at nagpatuloy, sa halip, napakakaiba. Ang heritage ng martial arts sa mababang antas ay mukhang napaka-high-end, ngunit ang heritage sa pinakamataas na antas ay hindi kapani-paniwalang atrasado. Tila dahil may isang henyo na nagngangalang Jun Shen na umalis sa planeta at nagtungo sa kalawakan. Malamang na ang mga mababang antas na martial arts heritage na ito ay binili niya mula sa labas ng kalawakan at ipinasa. Tutal, mura lang naman ang mga nasa mababang antas. Nang marinig ito ni Mars, nagpaalala siya, ang isang henyo mula sa isang lokal na sibilisasyon na kayang umalis sa planeta ay hindi simple, mag-ingat ka at baka makatapak ka ng mina. Walang pakialam na itsura ang pandak na matabang gabay, bakit ako matatakot sa kanya? Matagal ko nang inimbestigahan, ang planetang ito ay hindi pa nabibigyan kahit ng level 10 martial arts qualification license, na nangangahulugang hindi pa sila nakakapag-produce ng martial artist na mas mataas sa level 10.
Kahit gaano karami pa ang level 9, kaya kong talunin silang lahat. Yung henyo na umalis sa planeta patungo sa kalawakan ay walang kwenta, bakit ako matatakot sa kanya? Tumango ang virtual na si Mars sa communicator, at nagpatuloy sa pagpapahayag ng kanyang paghanga, kung ganoon, bahala ka. Na pala, may malaking nangyari kamakailan sa main star region. Isang super genius na may immortal na antas ng superhuman life form ang lumitaw sa kalapit na Amok Star Sector, na yumanig sa lahat ng star sector, sabik na sinabi ni Mars sa communicator. Immortal na antas ng bloodline, napasigaw ang pandak na matabang gabay sa gulat. Immortal na antas ng bloodline, hindi ba't alamat lang iyon? Inyeta, totoo ba yan o hindi? Isang super genius na may immortal na antas ng superhuman life form ang lumitaw sa Amok Star Sector. Sumagot si Mars, bakit naman kita lolokohin, i-check mo lang at malalaman mo. Napabuntong hininga ang virtual na si Mars, dapat sanay sa ating White Feather Star Sector ang henyong iyon, ngunit dahil sa kapabayaan ng isang enforcer, naunahan tayong agawin siya ng Amok Star Sector. Narinig ko na ang level 11 na enforcer na nagpabaya sa kanyang tungkulin ay na-demote dahil doon, at direktang ipinadala siya ng mga nakatataas sa Starstream Battlefield sa loob ng 3,000 taon. Pagkatapos ng paliwanag ni Mars, naintindihan na rin ng pandak ang problema. May ganoon palang nangyari, napakagaling ng diskarte ng Amok Star Sector. Hindi mo alam na ngayon ang lahat ng mga maharlika sa main star region, ay parang nababaliw na sa pagsala ng mga talento sa mga mababang antas na sibilisadong planeta sa kanilang mga teritoryo. Naging isang kakaibang uso na ito. Nagpatuloy si Mars sa pagpapaalala, na pala, paalala lang sa'yo na huwag kang masyadong abusado sa mga mababang antas na resource planet, baka makabangga ka ng isang henyong halimaw na hindi mo kayang harapin. Walang pakialam na iwinagayway ng mataba ang kanyang kamay at sinabing, hindi, paano naman ako makakabangga ng ganoong klaseng bigatin? Nasa Star Cluster 2,837 ako, na masasabing nasa pinakadulo na ng labas. Nang marinig ang medyo pamilyar na numero, nagulat si Mars. Teka, ano nang sabi mo? Agad niyang tiningnan ang impormasyon, sandali, parang ang henyong iyon ay natuklasan sa mismong star cluster mo. Napatayo ang mataba nang marinig ang impormasyong ito. Pinagpawisan siya ng magtanong, kapatid, hindi mo naman ako niloloko, di ba? Ngunit mabilis niyang kinuyom ang kanyang kamao at kinumbinsi ang sarili. Kalokohan ang sinasabi ni Mars. Kahit na totoo ngang nasa Star Cluster 2,837 siya, may 10 milyong planeta dito. Ano ang tsansa na magkakatagpo kami, isa sa 1 bilyon? Kung ganoon kasama ang swerte ko, titiwarik ako at dudumi dito mismo, at kakainin ko lahat iyon.